Lucas 23, talatang 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay ko'y pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ito po ay isang mensahe ng isang makapangyarihang paalala ng pagwawakas ng buhay dito sa mundo ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Maging ang kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos Ama ay kabahagi rin ng mga talatang ito. Ang wika ng Panginoon, Ama, sa mga kamay mo ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sa kabila po ng matinding sakit, sa kabila po ng paghihirap, na ipakita pa rin ng Panginoon ang kanyang buong pusong pagmamahal, buong pusong pananampalataya, at ang kanyang pagtanggap sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Ang huling salitang ito ay sumasalamin sa kanyang kababaang loob at kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa panahon po ito ng Semana Santa, ang mga salitang ito ay isang hamon sa ating pananampalataya kung paano natin ipagkakatiwala ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Kagaya po ng ginawa ng Panginoon, patuloy tayong tinatawagan, magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras, lalo na sa mga panahon kung saan tayo dumaranas ng mga pagsubok at ang ating magiging pagsasakripisyo sa ating gawain. Lucas 23, talatang 46, nagsasabi na Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Ang huling pahayag ng Panginoon bago siya pumanaw doon sa krus. Kanyang ipinamalas ang kanyang mga ganap na pagtitiwala at bilang pagsunod sa ating Diyos Ama. Sabi ko kanina, maging sa gitna ng kanyang matinding paghihirap kasama ang kamatayan. Ang katunayan, ang pagtitiwalang ito na ginawa ng ating Panginoong Jesus ay hindi mawawala kahit kailanman. Kanya pong ipinamalas ang kanyang ganap na pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ito ay isang halimbawa ng malalim na uri ng pananampalataya at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Now, ano ang implikasyon ng talatang ito sa buhay natin? Meron po akong tatlong ibabahagi sa inyo. Una, pagtitiwala sa Diyos. Pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang espiritu sa Diyos Ama na, of course, isa lang ang ibig sabihin nito. Ang pagtitiwalang ito na ginawa ng Panginoon, nangangahulugan, kailanman, sabi ko kanina, hindi ito mapapalitan, hindi ito magbabago at hindi ito mawawala. Kapag tayo may pananampalataya, rest assured na yung pananampalatayang yun ay hindi mawawala sa buhay natin. Pangalawa, pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ito po ay nagsasaad ng ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos at ang kanyang kababaang loob at pagdanais na magampanan ng misyon na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Kaya mayroong pagsuko, mayroong pagsunod na ginawa ang ating Panginoong Jesus. Ang ikatlo, pag-ibig at sakripisyo. Pag-ibig ng ibig sabihin habang siya ay nagdurusa sa krus, ang kanyang mga huling salita ay nagpakita ng pag-asa at tiwala na siya ay muling mabubuhay at magbabalik. Ang kanyang sakripisyo, of course, ang naging resulta ng ating kaligtasan ng sangkatauhan. At ito ay isang makapangyarihang, ulitin ko, paalala, yung dakilang sakripisyo at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Lucas, Kabanata 23, talatang 46, Ama, sa mga kamay mo, ipagkakatiwala ko ang aking espiritu. Mga kapatid, ang salitang ito ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng pagtitiwala at pagmamahal at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang dapat nating maging tugon? Nakita natin ang Panginoon kung paano siya sumunod, kung paano siya sumuko, kung paano niya pinatunayan ang kanyang buong pagmahal. Ano ba ang dapat nating maging tugon dito sa mga bagay nito? Una po, kailangan natin magtiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Tularan natin ang ating Panginoon sa kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos.
Dahil sa kabila ng lahat ng hirap, mga kapatid, lahat ng hirap, lahat ng pagsubok sa buhay, hindi niya pinapayagan na mawalan tayo ng pag-asa. At sa pagninilay natin ito, tayo po ay tinatanong, paano nga ba natin mapagkakatiwala ang ating buhay sa Diyos? Kumbaga, damating sa buhay na ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan. Mababanggit mo kaya ang mga katagang ito? Mga katagang sa mga kamay mo, O Diyos, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. O kayo ay may takot, kayo may pangamba. Pag nilay-nilayan po natin to sa ating mga buhay, maraming pagkakataon na tayo naharap talaga sa pagsubok, kabiguan at mga pasakit. At ang hamon sa atin, dito mga kapatid, ay ang salitang pagtitiwala. Pagtiwala tayo sa Diyos, katulad ng pagtitiwala ginawa ng ating Panginoong Hesus. Bagamat sa kabila ng lahat ng pangyayari sa buhay, mga bagay na kung minsan hindi natin maunawaan, subalit maaari tayong magtiwala sa Diyos. Pagkatiwala natin sa Kanya ating mga takot, mga pangarap, mga kalagayan, sapagkat alam natin na ang Diyos ay mayroong mas magandang plano para sa atin. Oo, pagtitiwala, medyo hindi laging madali. Ngunit ito ay nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos na siya namang magbubukas ng daan para sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. Mga kapatid, ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsagawa ng aktibong pagsugok sa Kanya, kung saan ang ating buhay ay naging isang handog para sa Diyos. At hindi ang ating sariling kagustuhan, kung hindi sa pagkakaroon ng tunay na pagdama sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong ko po sa inyo, naaninag nyo na ba? Tunay ba na mayroong pag-asa sa gitna ng ating mga paghihirap? Nagbanggit kanina ng mga halimbawa ang ating mga kapatid, mga pastor na nagturo na ipinakita nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pasakit sa buhay bilang tanda ng tunay na mananampalataya ay lumalago sa pananampalataya. Now, mula po sa, I would call, halos lahat ng anggulo o lugar, maaari nating magamit. Pag tinitignan natin ang krus ng Kalbaryo, mistulang walang katarungan ito, mistulang parang pag sinisilip natin, parang pagkawala ng tinatawag nating pagka hindi patas. Hindi akma doon sa ginawa ng Panginoon. Walang katarungan. Subalit sa kabila nito, sa gana ng ating Panginoon, of course, ang krus ay kanyang pinaghandaan. Pinaghandaan niya na may sinasadyang pagpapaubaya sa pagkilos. Sa 1, Kabanata 10, talatang 17 hanggang talatang 18, pinika ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, dahil dito, minamahal ako ng aking Ama, sapagkat inalay ko ang aking buhay upang muli ko itong kunin. Walang makakakuha nito sa akin kung hindi ko kusang inialay. May kapangyarihan akong ialay ito at muli itong kunin. Ang atas na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Buong-buo po ang pagtitiwala ng ating Panginoong Hesus sa ating Diyos Ama. Kung kaya't ipinaubaya niya sa mga kamay ng ating Diyos Ama ang nagiging takbo o magiging takbo ng kanyang buhay. Again, bagamat ang krus ay isang simbolo ng kalungkutan, kamatayan, subalit yung kanyang sakripisyo ay nagbigay daan para sa ating kalayaan mula sa ating mga kasalanan. At bilang karagdagan, mga kapatid, sa ating pong paghihirap at pagsubok, dapat ay matutunan din natin na tayo magtiwala sa Diyos. Paraan para ang ating buhay mabago. Mabuksan ang daan ng pinto upang tayo makasunod ng tama sa ating Panginoon. Halimbawa ng katagumpayan,
ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Nagdulot ito ng pag-asa. Nakita natin na sa bawat pagdaranas ng mga pasakit, mayroong tagumpay sa dulo ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag ang banal na kasulatan. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi pa naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, subukin ang higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas tayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang ito ay ating mapagtagumpayan. Pamilyar kayo sa talata, 1 Korinto, Kabanata 10 at talatang 13. Magtiwala po tayo sa Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Pagkatiwala natin ang ating buhay, buong buhay sa ating Diyos. Kahit na sa mga oras na meron tayong mga pagdududa, mga oras na tayo natatakot, maglaan tayo mga kapatid ng oras upang magdasal, mag-aral, lumago sa kanyang salita at magpatuloy tayo sa pananampalataya. Kasi po kahit anong banda natin tignan o lingunin ang krus ng Kalbaryo, ito po ay pangit talaga ang imahe. Simbolo ng kasalanan ng tao, pagkatapos nagbubunga ng kamatayan. Subalit ito'y ginamit ng Diyos upang matupad ang kanyang kalooban na maligtas ang mga makasalanan na katulad natin. Ang sabi po sa aklat ni Isaiah, Kabanata 53, talatang 5 hanggang talatang 6, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas at mga hampas na kanyang tinanggap. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparusahang tayo ay dapat tumanggap. Now, nais kong iduktong yung isa pang talata na alam ko makikinabang tayo dito. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He makes all things beautiful in His time. All things, bad things, good things, God making into something beautiful para sa atin sa kanyang oras. Kaya po kahit pangit ang krus, ito'y naging maganda dahil sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, itong mga huling wika ng Panginoon na ating pinag-aralan, dinamasa ngayong hapong ito, ay isang napakagandang paalala ng tunay na diwa ng ating pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ipinakita po dito ng Panginoon na ang kanyang pagmamahal ay wagas. Hanggang sa huling bahagi ng kanyang hininga, wala tayong narinig na complaint. Tinanggap niya ang pasakit. Pinasal niya lahat. Inako niya lahat ng dapat sanay tayo ang dumanas ng parusa. Sapagkat ang tunay na kahulugan ng kanyang sakripisyo ay hindi lamang natapos doon sa kanyang kamatayan sa krus. Ito'y magpapatuloy na magiging gabay natin sa araw-araw ng ating buhay. Naway natutunan natin ipinagkatiwala sa Diyos ang ating mga buhay bago mahuli ang lahat. Huwag tayo magpatumpik-tumpik. Mag-isip tayo. Magnilay-nilay tayo. Pinakita ng Panginoon unang-una ang kanyang bahagi. Pinakilala niya kung sino siya, kung anong kanyang kayang gawin para sa sanlibutan. Hinihingian tayo ng Panginoon. Tinatawag tayo na maglingkod. Tumugon ng pananampalataya. At sa bawat hakbang ng ating pananampalataya, mga kapatid, gawin natin itong huling wika na binanggit ng Panginoon sa ating mga sandaling ito. Dapat ito ay maging isang hamon at maging paalala rin sa atin sa lahat ng dako, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin at sakripisyo na ipinakita mo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Salamat po sa kanyang halimbawa ng pagtitiwala at pagsuko sa iyong kalooban. Sa amin pong pagmumuni-muni ngayong linggong ito ng mahal na araw, tulungan mo po kami magtiwala sa iyo, O Diyos, ng buo at walang pag-aalinlangan kahit na sa mga oras ng pagsubok o paghihirap man. Turuan mo po kami na magsuko ng aming mga plano at nais at tanggapin namin ang iyong kalooban
na mas mataas, mas mabuti kaysa sa aming mga iniisip. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pamilya. Naway patuloy mong gabayan kami sa aming paglakbay ng pananampalataya, pagmamahal at maging ang pagpapatawad. Patuloy mo po kaming pagkalooban ng panahon upang makapaglingkod sa iyo ng wagas at lubos. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aming samot dalangin. Amen.